Si Constance Grail, isang simpleng dalaga, ay nahulog sa gitna ng kaguluhan. Isang sumpa ang bumagsak sa kanya, ang kanyang kasintahan ay nagtaksil, at ang mundo niya ay biglang nagbago. Ngunit sa gitna ng trahedya, isang makapangyarihang lihim mula sa nakaraan ang nagbukas, isang puwersa na magtatakda ng kanyang kapalaran at maghihiganti sa lahat ng nagkamali sa kanya. Habang tumutunog ang kampana, hinayla ni Constance Grail ang kaibigan niyang si Kate sa masikip at pan ng taong liwasan, nagtataka kung may nagaganap bang pista. Pilit hinihikayat ni Kate si Constance na umuwi na, ngunit patuloy silang nasasalpok ng mga tao hanggang sa tuluyan silang magkahiwalay. Sinaklot ng takot si Constance habang hinahanap niya si Kate sa gitna ng dagsa ng tao, hanggang sa hindi niya namalayang nakalampas na siya sa barikadang inihanda para sa parusa. Napahinto siya nang umakyat sa entablado ang isang babaeng may balabal. Nang alisin ang hood, bumagsak ang mahabang itim na buhok sa likuran nito at kumislap ang mga matang kulay ametiste sa ilalim ng madilim na kalangitang binabasa ng ulan. Sa paningin ni Constance, napakaganda niya. Bumaba ang katahimikan. Pagkatapos, nagsalita ang babae, "Isumpa kayo. Isumpa kayong lahat." Bumuhos ang ulan kasabay ng pagsabog ng galit ng karamihan. Tinatawag siyang demonyo, mamamatay tao, ang tunay na isinumpa. Tinakpan ni Constance ang kanyang mga tainga at ipinikit ang mga mata, hindi handa sa marahas na kalupitang nagmumula sa karaniwang mga tao. Nang muli niyang imulat ang mga mata, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Tila tumahimik ang buong mundo. Ngumiti ang babae ng may lungkot, at habang muling tumunog ang kampana, bumulong siya ng mga salitang para lamang kay Constance. Itinaas ng Verdugo ang kanyang talem habang lumuluhod ang babae. Tumama ang kidlat sa mismong sandaling bumagsak ang bakal. Bumalsik ang dugo kay Constance habang itinaas sa hangin ang pugot na ulo. Umungal ang karamihan, tapos na. Patay na siya, isang bangungot na magmumulto sa mga hiyaw ng batang si Constance. Lumipat ang tagpo sa mababang palasyo, ang Grand Merolean. 10 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa plaza ng San Marcos. 16 na taong gulang na ngayon si Constance. Binati siya ni Viscount Hamsworth, sinabing tiyak na pagpapalain ng tadhana ang kanilang pagsasama, lalo na't ang panuntunan ng pamilyang Grail ay, "Kumilos ka ng may katapatan." Nanatili sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas nang bumagsak ang kanyang ama, ang mismong huwaran ng katapatan ng mga Grail, sa ilalim ng napakabigat na utang. Kapalit ng pagbabayad nito ng pamilyang Bronson, naipangako si Constance kay Neil Bronson, ang tagapagmana. Isang ganap na ginoo si Neil. Hindi niya may kakaila na matagal na niyang pinangarap ang magpakasal dahil sa pag-ibig. Para sa isang payak at hindi kapansin-pansing babae tulad niya, ang mapili ng isang gwapo at magalang na lalaki ay tila isang himalang inakala niyang biyaya. Di naglaon, nagdala ng nakakabagabag na balita ang kaibigan niyang si Mylene. May mga bulong-bulungan tungkol kina Neil at Pamela Francis. May nagsabing nakita raw silang magkasuyuan ng akala nila'y walang nakakakita. Nayanig si Constance. Ipinagwalang bahala iyon ni Kate. Tinawag na chismis lamang at hinikayat si Mylene na tumigil sa pagpapakalat ng mga sabi-sabi. Ngunit nagpatuloy si Mylene, idinagdag pa na si Pamela raw ay nagpapalit ng mga lalaki na parang pagpapalit lamang ng kapareha sa sayawan. Mabigat na bumalat kay Constance ang mga salitang iyon. Nagtitiwala siya kay Neil. Sa mismong araw na iyon, tinrato siya nito gaya ng dati, may kabaitan at paggalang. Ngunit napatunayang malupit ang tadhana. Sa ilalim ng isang ilaw sa lansangan, nakita niyang yakap ni Neil si Pamela. Napansin ni Pamela si Constance, ngumisi, at hinayla si Neil sa isang halik. Tumakbo si Constance palayo, luha ang lumalabo sa kanyang paningin, ninanais na mabura ang kanyang nakita. Gayunman, hinihingi ng katapatan na harapin niya si Neil at magsalita ng tuwiran. Nang siya'y lumingon, napasigaw siya sa gulat nang makitang may isang babaeng nakatayo sa tabi niya. Sa unang tingin, inakala ni Constance na napakaganda nito. Habang nakatanaw sa bulwagan ng sayawan, sinabi ng babae na tila masigla ang loob. Inanyayahan siya ni Constance na pumasok, at dahil sa kanyang salita, pinayagan ang babae na makapasok. Nagpasalamat ang babae kay Constance sa kanyang tulong. Habang malalim ang iniisip ni Constance kung ano ang gagawin niya tungkol kay Neil, halos hindi niya napansin ang paglapit ni Brenda, na tahimik na nag-alok ng pagbati para sa kanyang pakikipagtipan.
Nakatitiyak si Constance na nakita na niya noon si Brenda na kasama si Pamela. Habang naghahanda ng umalis si Brenda, mahinahong binalaan siya ni Constance na dumudulas ang palamuting buhok nito. Nanlaki ang mga mata ni Brenda sa kaba nang mapansing nakatanaw mula sa itaas si Pamela. Nang mag-alok si Constance na ayusin iyon, nagmamadaling sinabi ni Brenda na nakalimutan niya ang kanyang bag sa itaas at nakiusap kay Constance na siya muna ang mag-ingat ng palamuting buhok. Maya-maya, malakas na tinawag ni Pamela ang pangalan ni Constance. Nayanig ang buong silid habang idineklara niyang alam niya ang lahat tungkol sa mga problema ng pamilya ni Constance at inakusahan siyang lamabis na. Ipinahayag ni Pamela na ninakaw ni Constance ang palamuting buhok ni Brenda. Walang awa ang paratang. Sinabi niyang dahil sa labis na pangangailangan sa pera, magagawa raw ni Constance ang magnakaw upang makuha ang ganoong kaalagang alahas. Iginiit ni Neil na hindi niya kayang paniwala ang magnanakaw si Constance, ngunit inagaw ni Pamela ang bag ni Constance. Sa harap ng lahat, nahulog mula roon ang palamuting buhok. Humingi si Pamela ng paliwanag. Sa kawalan ng magawa, nakiusap si Constance kay Brenda na sabihin ang totoo. Ngunit pinutol siya ni Pamela, tinawag na kaawa-awa ang kanyang mga dahilan, at inakbayan si Brenda, na nanginginig, sa huwad na pagdamay. Pagkatapos, humarap siya kay Neil at sinabi na ngayong nakita na nito ang tunay na pagkatao ni Constance, dapat nang ipawalang bisa agad ang kasunduan sa kasal. Ang pagpapakasal kay Constance ay magpapahiya lamang sa pangalan ng pamilyang Bronson. Nag-atubili si Neil, nababagabag sa kakulangan ng malinaw na ebidensya. Sumagot si Pamela na ang patunay ay ang lahat ng naroon, at dahil nandoon si Viscount Hamsworth at isang pari, maaari nang isagawa kaagad ang pagpapawalang bisa. Nataranta si Constance, ngunit kinutya siya ni Pamela gamit ang panuntunan ng pamilyang Grail. Kumilos ka ng may katapatan, panunuyan niya. Hinamak ang tinatawag na katapatan ng mga Grail at tinatakan si Constance bilang isang walang kwentang magnanakaw. Habang umuungal ang karamihan, bumagsak si Constance sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa na may tumulong sa kanya. Nagsalita sa kanyang tabi ang babaeng nakita niya kanina, si Scarlett Castile, na kalmadong nagsabi, "Sige. Tutulungan kita, kapalit ng isang halaga." Nagsalita siya sa pamamagitan ni Constance at nagtanong, "Kaya sabihin mo sa akin, sino nga ba talaga sa atin ang magnanakaw?" Natuwa si Pamela sa gulat. Matagal na niyang kinamumuhian si Constance, dahil sa palagiang pag-uusap nito tungkol sa katapatan, sa tila walang kahirap-hirap nitong swerte, kahit na mas mababa siya kay Pamela sa ganda at katayuan ng pamilya. Ang galit na iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya si Brenda para suruan ito. Sinubukan ni Pamela na makipagtalo, ngunit pinutol siya ni Constance, pinaalala na ang lalaking kinahihiligan niya sa mga palumpong ay ang sariling fiancé niya. Sumigaw si Pamela na nagkakabati lamang sila, ngunit pinigil siya ni Neil. Nagpatuloy si Constance. Dahil nakikipaghalikan si Pamela sa kanyang fiancé, siya na ang tunay na magnanakaw. Humarap siya sa mga bisitang nakakita kay Brenda na ibinigay ang palamuti at nilapitan si Wayne, ang una nakapansin. Sa ilalim ng presyon, inamin niya ang katotohanan, at hindi naglaon, nagsimulang magsalita ang iba tungkol sa kanilang nakita. Bumaba sa hagdan si Viscount Hamsworth. Ipinag-utos ni Constance na ipawalang bisa agad ang kanyang pakikipagtipan. Kung tatanggi siya, binalaan niya na ang balita tungkol sa gabing ito sa Grand Merolean, kung saan nagkaroon ng di makatwirang kilos ang magkasintahan sa sagradong hardin ng hari, ay mararating kay kanyang kamahalan sa anumang paraan. Nakatayo si Pamela na parang na-stun. Hindi ito ang Constance Grail na akala niya ay kilala niya. Umalis si Constance, binigyan ng kanyang basbas ang batang magkasintahan na nawala sa ipinagbabawal na pagnanasa. Habang siya'y papalayo, dali-daling sumunod si Pamela, ngunit nadapa sa paan ng isa pang babae. Pinanood ng babaeng nakasuot ng berde si Constance nang may pag-aproba, natagpuan niyang kasuklam-suklam ang asal ni Pamela. Sa lugar kung saan siya nanggaling, ang mga gumagawa ng pangangalo niya ay sinusunog ng bakal na sapatos at pinipilit sumayaw hanggang sa kunin sila ng kamatayan. Pinilit na sumayaw sina Neil at Pamela, ang mga paa ni Pamela ay sugatan at dumudugo, at nasiyahan ang marahas na damdamin ng hustisya ng karamihan sa nasabing tanawin. Marami ang tumitig kay Constance nang hindi makapaniwala, tila si Scarlett Castile mismo ang bumangon mula sa kailaliman upang magsalita sa pamamagitan niya. Kinabukasan ng umaga,
Nagising si Constance na iniisip na panaginip lamang ang lahat, ngunit nakita niyang nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Scarlett. Sumigaw siya. Nang banggitin ni Scarlett ang kanyang pangalan, tumanggi si Constance na paniwalaan ito. Si Scarlett Castile ay naipataw na sa kamatayan 10 taon na ang nakalipas. Ngunit habang lumulutang ang babae sa hangin, malinaw na hindi na siya kabilang sa mga nabubuhay. Si Scarlett ay kilala sa labis na kasamaan. Nagsikap siyang lasunin ang kanyang romantikong karibal, si Cecilia, ang anak na babae ng Viscount, na nagudyok kay Crown Prince Enrique na ibunyag ang kanyang mga krimen sa Grand Merolean. Napawalang bisa ang kanilang pakikipagtipan, at ang walang habas na kalikasan ni Scarlett ay humantong sa kanyang pagbitay 1 dekada na ang nakalipas. Hindi niya naaalala ang kanyang kamatayan, kundi ang kanyang pampublikong kahihiyan sa Grand Merolean, napahiya sa harap ng walang kwentang si Enrique at ng pusong itim na si Cecilia. Pinuno ng galit ang alaala na iyon. Nang muling nagkamalay, natagpuan niyang muli ang kanyang sarili roon, hindi makapasok sa bulwagan. Tiyak niyang si Constance ang nagbigay daan sa kanyang pagdaan. Diretsyong sinabi ni Scarlett kay Constance na siya'y payak, madaling makalimutan, at walang karapatang ipagmalaki ang sarili. Gayunpaman, ang mapansin siya ni Scarlett ay isang bagay na maipagmamalaki niya. Nanatili si Scarlett upang tiyakin na tutuperin ni Constance ang kanilang kasunduan. Mula noon, ay lalaan ni Constance ang kanyang buhay upang tiyakin ang paghihiganti ni Scarlett at maisakatuparan ito hanggang wakas. Ilang sandali matapos iyon, bumisita siya sa isang ampunan at sinabi sa madre na kinatawan siya ng mga Orlamon, at nagpakilalang Letty. Ipinaliwanag niyang nais ng pamilya na mang-alap ng mga liham mula sa Maurice Home for Orphaned Children bilang paggunita sa araw ng pagkamatay ni Lady Lily. Bahagi ito ng plano upang tanungin ang mga maaaring may alam sa sinapit ni Scarlett. Sa tingin niya, makakatulong si Lily Orlamond. Tutal, magkaibigan sila. Matapos mamatay si Scarlett, inialay ni Lily ang sarili sa mabubuting gawain bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Tinawag siya ng mga tao na White Lily of Charity dahil sa kanyang pagiging patas. Hinangaan siya ni Constance, ngunit 2 taon na ang nakalipas, nilaso ni Lily ang sarili at tinapos ang kanyang buhay sa kapilya ng kanilang pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang dahilan. Para kay Scarlett, walang saysay na piliin ni Lily ang sariling wakas, lalo na para sa isang taong ganoon kasama ang ugali. Hindi ba sila magkaibigan? Tila hindi iyon ang tingin ni Scarlett. Mas gugustuhin pa niyang sumayaw ng patiwarik sa gilid ng bangin kaysa samahan ito. Naalala ni Constance ang mga kwento na si Lily lamang ang madalas bumisita kay Scarlett kapag walang iba. Noon pa man, alam ni Lily na hindi kailanman maglalason si Scarlett kay Cecilia. Ibig sabihin, may taong kayang magbintang at magbalat kayo laban sa isang babaeng tulad niya, at wala silang ideya kung sino iyon. Kaya nagpaalam na si Lily, iniisip na lampas na sa kanya ang usaping ito. Nais man niyang tulungan si Scarlett, mas pinili niyang iligtas ang sariling buhay. Matapos makuha ang mga liham mula sa mga bata, pupuntahan ni Constance ang lugar kung saan nagpakamatay si Lily. Para rito, kailangan niyang magbihis bilang madre. Pagdating sa tahanan ng Marquis ng Orlamon, binati niya ang gwardya. Kahit nakakatakot ang titig nito, dinala siya sa kapilya. Pagpasok, sinubukan ni Constance na mag-alay ng dasal para sa yumao, ngunit sinabi ni Scarlett na hindi iyon ikatutuwa ni Lily. Mas mabuting magmadali silang alamin ang katotohanan. Sa pagkakakilala ni Scarlett kay Lily, tiyak na may iniwan itong bakas, malamang ay nakatago sa likod ng isang pintura. Nang iangat ni Constance ang pintura, may napansin siyang bagay na nakakabit sa likod. May marahang yabag papalapit sa pinto, kaya agad niya itong kinuha at itinago. Pagpasok ng lalaki, hindi makapaniwala si Scarlett. Randolph Ulster. Ano ang ginagawa niya rito? Ayon kay Constance, asawa ni Lily Orlamond si Randolph mula sa House of Richelieu. Ngunit para kay Scarlett, isa siyang kaaway. May ilan pang tumatawag sa kanya na Panginoon ng Kamatayan. Tinanong ni Randolph si Constance tungkol kay George, ang munting batang madalas niyang kalaro sa ampunan. Bago pa siya magkamali ng sagot, bumulong si Scarlett na sabihing kulay kastanyes ang buhok ni George, at si Tony ang pulang buhok. Buti na isalba. Matapos ang usapan, nagpaalam siya. Inalok ni Randolph na ihatid siya pabalik sa ampunan. Nagpasalamat siya ngunit tumanggi, sinabing may aasikasuhin pa.
Pagkalabas ng kapilya, nakahinga siya ng maluwag. Nakakatakot ang presensya ng lalaki. Naisip ni Constance kung naghihinala ito. Hindi matiyak ni Scarlett, ngunit alam niyang matalas ang pang-amoy nito. Samantala, napansin ni Randolph na nakatagilid ang pintura at may mga pirasong napunit sa sahig. Pagbalik sa ampunan, iniwan ni Constance sa tarangkahan ang hiniram na damit at kaunting pera. Nilapitan siya ng mga bata. Biglang sabi ni Tony, "Kiriki kirikuko." Nalito siya. Paliwanag nito, isa raw iyong orasayon para makilala ang masasamang tao, itinuro ni Lily bago siya mamatay. Kapag may kakaibang reaksyon ang tinanong, ibig sabihin masama iyon, at dapat silang magsitakas. Ibig bang sabihin, pinatay si Lily? Pag-uwi, bagsak sa pagod si Constance. Binuksan niya ang paketeng nakuha niya. May susi at isang papel na may utos. Sirain ang banal na kopeta ni Ares. Wala silang ideya sa kahulugan nito. Si Ares ay diyosa ng alitan at kaguluhan sa alamat ng Ferris, isang masamang diyos ang sinasabing nagpabagsak ng isang bansa, ayon sa kwento ng karatig lupain ng Adelbide. Ares din ang alias na ginagamit ni Scarlett tuwing nais niyang magsaya sa gabi. Tungkol sa susi, may numerong nakaukit dito, ngunit walang palatandaan kung saang pagawaan ito ginawa. Kulang ang bakas para malaman kung para saan iyon. Kalaunan, nakipagkita si Constance kay Kate. Nag-aalala ang mga kaibigan niya, lalo na't kakakansela lang ng kanyang kasunduan sa kasal. Umabot pa sa pahayagan ang insidente, may pamagat. Kaawa-awang si Constance Grayle, kahit maamong tupay mananagasa kapag ginipit. Opinyon iyon ng Mayflower. Kinabukasan, umuwi si Pamela sa kanilang lupain. Sabi dahil sa kalusugan, pero alam ng lahat na tumakas lang siya. Samantala, binoykot ng mga aristocrat ang kliyente ang Bronson Company dahil kay Neil. Kaninang umaga, humingi siya ng tawad kay Constance. Sinabi rin niya kung paano mapapatigil ang mga umaatake sa kanila. Hindi sinisi ni Constance ang ibang empleyado ng Bronson Company. Sobra siyang tapat para sa sarili niyang kapahamakan. Binalaan siya ni Kate na mag-ingat, dahil bigla siyang sumikat. Kahit ayaw ni Constance ikwento kung saan siya nagpunta kagabi, hindi na nang ulit si Kate. Handa siyang tumulong anumang oras. Sa nangyari, inisip ni Kate na iiwas na si Constance sa mga lalaki. Ngunit nagbago iyon nang makita niya ang liham ng imbitasyon sa sayawan ni Emilia Godwin. Kaya binati niya si Constance at hiniling na makahanap ito ng bagong manliligaw. Pagkaalis niya, nagpa siya si Scarlett na dadalo sila sa sayawan. Alam niyang si Baroness Godwin ay mahilig magkalat ng chismis tungkol sa kamalasan ng iba. Kapag tama ang galaw nila, kakanta ito na parang ibon sa panahon ng ligawan. Pagdating sa sayawan, nilapitan ni Constance si Emilia Godwin. Sa isang tingin, napansin ni Emilia na mas pino na ito kaysa dati, ngunit malayong-malayo pa rin kay Scarlett. Pagbati niya, ginaya ni Constance ang kilos at tindig ni Scarlett ng perpekto, hanggang sa kinilabutan si Emilia. Pagkaalis ni Emilia, napansin ni Scarlett si Aisha Huxley at pinapanta niya si Constance upang alamin ang sasabihin nito. Ngunit nang makita niya si Randolph, nataranta siya. Nakiusap siyang si Scarlett na ang humalili, ngunit hindi matiis ng multo ang lalaki, kaya iniwan niya si Constance nang walang pag-aatubili. Lumapit si Randolph at tinawag siyang kapatid na nakita niya noong isang araw. Habang nagpapanggap siyang walang alam, dumiretso ito sa paksa. Ano ang pakay niya? Ang testamento ba ng yumaong asawa, o may iba pa siyang habol? Sa takot, halos maiyak siya at nagdasal na may sumagip. Napilitan tuloy si Scarlett na bumalik at harapin ang problemang iniiwasan niya. Nang sakupin niya ang katawan ni Constance, tinanong niya si Randolph kung may patunay ito sa mga paratang. Iminungkahi ng lalaki na bumalik sila sa ampunan upang kumpirmahin kung siya nga ang Letty na bumisita para sa mga Orlamond. Tumanggi siya. Masyadong mataas ang tingin sa sarili para makipagkita sa isang ginoong kakakilala pa lang. Bigla silang nag-ambala ng tunog ng nabasag na salamin at sigawan ng mga tao. Inatake ni Margot Tudor si Teresa Jennings, binasag ang baso sa kanya, at inakusahan itong may relasyon sa kanyang asawa. Matapos ayusin ang gulo, pinayagan muna ni Randolph na umalis si Constance. Ngunit nagduda pa rin siya kung talagang wala itong kinalaman. Pagkatapos ng salo-salo, nadatnan ni Constance si Emilia sa labas. Tinanong niya kung ano ba talaga ang nangyari kay Scarlett 10 taon na ang nakalipas.
Pareho pa rin ang kwento, pinatay siya dahil sinubukan niyang lasunin si Cecilia. Ngunit ramdam ni Constance na may mas malalim pang lihim. Sinabi ni Emilia na sa ikapitong dibisyon ng Inmest Mars, sa lumang tirahan ng Montrose, matatagpuan ang imbitasyon sa loob ng sombrero ni Earl John Doe. Bago umalis, idinagdag niyang ang nagtatagumpay sa buhay ay ang mga nabubuhay. Kaya sana'y hindi mapilitang maagang magpaalam si Constance. Pinaghinalaan ni Scarlett na ang tinutukoy ni Emilia ay ang Earl John Doe Ball, isang lihim na sayawan kung saan nagtatago ang mga maharlika sa likod ng maskara. Pinakamainam itong lugar upang mangalap ng lihim na impormasyon. Aniya, ang mga hamak na dumadalo roon ay walang kinatatakutan, kahit mga Diyos. Upang makakuha ng maskara para kay Constance, kailangan nilang palihim na pumasok sa dating tahanan ni Scarlett. Dahil suki siya sa mga siyawang iyon, maaaring may lumapit kay Constance kung suot niya ang lumang maskara nito. Magiging pagkakataon din iyon upang matuklasan niya ang malalaswang lihim ng mga panauhin. Noon, naniniwala si Constance na ito ang tamang panuntunan. Ngunit nilinlang ang kanyang ama at isinangkot siya ni Pamela. Hindi sapat ang katapatan. Kung kasamaan ang kailangan upang maituwid ang lahat, handa siyang yakapin iyon. Pagpasok sa Castile Residence, namangha si Constance sa laki nito. Hinarang siya ng isang seryosong lalaki at tinanong kung saan siya patungo. Nang sabihing sa silid-bihisan, itinuro nito ang daan. Nabahan ng damdamin si Scarlett nang titigan ng lalaking may gininto ang buhok, ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa tingin niya ay wala silang gaanong pagkakahawig. Magkaiba sila ng ina, ngunit iba ang pananaw ni Constance, aniya, magkatulad ang paraan ng pagtawag sa kanya at ang tindig nila. Tinanong ni Scarlett kung narinig na niya si Cornelia of the Starry Crown. Siya ang huling emperatris ng karatig bansang Ferris, isang malawak na imperyo. Noon, pinapalakas ng Ferris ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakasal ng dugong maharlika mula sa mga nasakop na lupain. Isang prinsipe ang tumakas kasama ang isang ginang, at nagkaroon sila ng anak, si Cornelia of the Starry Crown. Dahil sa kanyang dugo, may karapatan siya sa maraming koro ng tila kasing dami ng mga bituin, bukod pa sa trono ng imperyo. Maging ang Adelbide ay dating saklaw nito. Nang maghimagsik ang mga nasasakupan at bumagsak ang imperyo, nakaligtas siya sa bansang neutral na Soldita. Lumipas ang panahon, at kumalat ang balitang may isang dalagang taga-Soldita na nagtataglay ng dugo ni Cornelia, si Crownless Alinor, ina ni Scarlett. Ibig sabihin, nagmula si Scarlett sa dugong imperial ng Ferris. Matapos ang maikling salaysay, kinuha ni Constance ang maskara. Pagdating sa lumang Montrose residence, pinapasok si Constance matapos banggitin ang lihim na katagang, "It's in Earl John Doe's hat." Sa bulwagan, makapal ang usok habang palihim na nag-uusap ang mga maharlika. Agad siyang dinala ni Scarlett sa punong abala, si Deborah Darkien. Nagpakilala si Constance bilang heiress, kaya napalingon ng marami. May bisitang kapangalan noon 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ayon kay Deborah, isa siyang padalos-dalos na dalagang naputulan ng ulo. Naway manatiling nakakabit ang ulo ni Constance. Habang kumukuha ng pagkain, naamoy ni Constance ang matamis na halimuyak mula sa isang babaeng kilala ni Scarlett bilang Jane. Bago pa niya masuri ito, nilapitan siya ni Viscount Hamsworth. Hindi maitago ng kasuutan at maskara ang kanyang anyo. Dito, nais niyang tawaging Moon Dappled-Ham. Tila hindi man lang siya nagsisikap magkubli. Sa pagbigkas ng "Hide a Tree in the Forest", sinabi niyang may bulok na kahoy ngayong gabi. Biglang may sumugod at nagbalitang natunugan na sila ng seguridad. Nagkawatak-watak ang lahat upang makaligtas. Gaya ng hinala ni Scarlett, may mali sa 3 mananayaw. Ginagamit ang sayawan bilang tabing sa bentahan ng tao. Sa gitna ng kaguluhan, nabangga ni Jane si Constance at bumagsak. Nabali ang kanyang palso at dahan-daang umagos ang dugo. Pinatakbo siya ni Scarlett, ngunit hindi niya maiwan ang babae. Pinunit niya ang damit at itinali ang sugat. Binalaan siya ni Scarlett na mapapahamak siya kapag nahuli, kahit wala siyang sala, papatayin siya agad. Ang kanyang kabutihan ang magpapahamak sa kanya. Nang ablutin siya ng opisyal, nagngit-ngit si Scarlett. Kumidlat, napabitaw ang lalaki. Isang marahas na hangin ang pumatay sa mga ilaw na tila masamang hudyat. Itinutok ng opisyal ang espada kay Constance at tinanong kung sino siya. Dumating si Randolph at pinigil ang kasamahang si Jorg Dana. Giit ni Jorg, gumagamit siya ng salamangka.
Ngunit sinabi ni Randolph na mas mahalaga ang pagsagip sa sugatan. Malinaw na walang kinalaman si Constance sa bentahan ng tao, kaya walang dahilan upang arestuhin siya. 3 beses na silang nagkita, tila kapalaran na ito. Hiniling niyang magsabi siya ng totoo. Tumingin si Constance kay Scarlett, ngunit wala itong pakialam. Si Randolph ay isinilang sa House of Richelieu. Sila'y dakilang maharlika na kapantay ng mga Castile. Walang ibang mapili, tinanong ni Constance kung maaari silang magkasundo. Nabasa agad siya ni Randolph ngunit hindi ito nag-alinlangan. Tinanong niya kung handa siyang humarap sa iskandalo. Tinalikuran niya ang dating katapatan at tinanggap ang anumang kapalaran. Ayon kay Randolph, ang pinakamadaling paraan ay ang pagpapakasal, sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Bago pa maunawaan ang sinabi niya, nasambit ni Constance, wala na akong hihilingin pa. Saka lamang niya naintindihan ang ibig sabihin, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, nagpunta sila sa pari upang basbasan ang kanilang kasunduan. Doon naunawaan ni Constance kung bakit umiiwas si Scarlett kay Randolph. Sa ugnayang ito, mababayaran ang utang ng pamilyang Grail, at may dahilan si Randolph na bantayan siya. Maaari naman nilang paalang bisa ang kasunduan kalaunan. Hindi moari ni Constance ang pakinabang nito para kay Randolph. Magugulat siya nang malamang wala itong balak magpakasal. Ang pagkakaroon ng kasintahan ay magsisilbing panangga laban sa mga babaeng lalapit sa kanya. Sa huli, kapaki-pakinabang ito sa kanila. Sa seryosong usapan, ipinaliwanag ni Constance ang hangarin niyang linisin ang pangalan ni Scarlett mula sa maling paratang. Inakalang kathang-isip iyon ni Randolph, ngunit kapansin-pansing magkakaugnay ang detalye. May mga sandaling mistula siyang si Scarlett mismo. Wala siyang tutol sa hangarin nitong ipagtanggol si Scarlett, kapuri-puri ang kanyang malasakit. Tinanong niya kung may iba pa itong itinatago. Ayon sa bilin ni Scarlett, sinabi niyang wala. Ngunit halatang mahina siyang magsinungaling, nakikita iyon ni Randolph. Natuldukan na ang suliranin ni Constance sa utang, kaya inakala ni Scarlett na tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit sinabi ni Constance na tuwing nahaharap siya sa suliraning di niya kayang lutasin, tahimik siyang humihingi ng saklolo, at si Scarlett ang sumasagip sa kanya. Ngayon, siya naman ang magbabayad ng utang na loob kay Scarlett. Sa Royal Security Office, biglang pumasok si Kyle, nagrereklamo na ang mga bihag ay naglason at namatay sa kulungan. Ngunit tiniyak niyang walang tato ng araw ang pinuno nila, kaya walang ugnayan sa Dague Galles Organization. Iminungkahi ni Kyle na ipatawag si Constance para sa interogasyon. Ikinagulat niya nang ibunyag ni Randolph ang kanilang kasunduan. Balak din niyang dalhin siya kinabukasan sa Elbite Villa. Sa Elbite Villa, hinarap ni Randolph at Constance ang koro ng prinsipe, si Enrique Adelbide, ang lalaking kumalas noon kay Scarlett. Pumasok ang koro ng prinsesa, si Cecilia Adelbide, na nakasisilaw ang ganda. Agad niyang nagustuhan si Constance at inanyayahan itong magtsaa minsan. Sa pagitan ng malamig na titig ni Randolph at masiglang asal ni Cecilia, hindi alam ni Constance kung alin ang higit na nakakatakot. Naiinis si Cecilia na pinili ni Randy ang araw na abala siya sa tungkulin. Bigla siyang naging mapang mataas, ngunit natuwa ring makita itong naiilang, kaya pinatawad niya. May sasalubungin pa siyang marangal na panauhin mula sa timog. Nang hawakan niya ang kamay ni Constance, napakalamig nito. Tila hindi totoo ang kanyang maliwanag na anyo. Ibinahin ang usapan, tinanong ni Randolph si Enrique kung may balita sa sugo ng Ferris. Sagot ng prinsipe, mapagmataas ang mga iyon at kasaysayan lamang ang maipagmamalaki. Hindi na siya magugulat kung totoo ang balitang lugmok ang kanilang ekonomiya. Sa paglabas, tinanong ni Constance si Scarlett kung bakit ayaw nito kay Cecilia. Ngunit si Cecilia ang unang nagpakita ng pag-ayaw kay Scarlett. Para bang tinitingnan niya ang lahat ng may galit. Isang salita ang babagay dito, puot. Lumapit si Haring Ernst Adelbide kay Constance. Narinig niyang siya raw ang ikalawang anyo ni Scarlett, ngunit tila kaaya-ayang dalaga naman siya. Habang naglalakad sa hardin, sinabi ng hari na ang mga biyoleta sa kanilang kaharian ay may mapulang himig. May alamat tungkol sa engkantong naninirahan sa mga biyoleta ng Adelbide. Dahil sa kapabayaan, napalapit ito sa mga patay na sinusunog sa impyerno at nagdusa ng matinding paso. Nang tanungin kung ano ang palagay niya, nagsalita si Scarlett sa pamamagitan niya. Marahil nais iligtas ng engkanto ang mga patay. Hindi ito magpapatuloy mamukadkad ng buong tapang kung may ikahihiya.
Sa sagot na iyon, naalala ni Ernst si Scarlett. Kung siya mismo ang tatanungin, malamang sasabihin niya, ang mga usapin ng ligaw na bulaklak ay hindi ko alintana. Sa sandaling iyon, tila nasal ayan ng hari si Scarlett sa kanyang harapan.